You guys, they look so monkish sometimes. So monkey face. And when they're staring at me outside, it's like this. Ginawa nilang content ang Pilipino. Ginawang punchline ang kultura at dangal. Ginawang biro ang batas at ginamit ang galit ng bayan para sa pera at clout. Pero may isang bagay silang hindi inakala. Hindi habang buhay ang pasensya ng Pilipino at may hangganan ang hospitality ng Pilipinas. Sa panahon ng social media, kung saan ang isang video ay pwedeng kumita ng milyon-milyong views, sa loob lamang ng ilang oras, may mga dayuhang vlogger na naniwalang pwede nilang gawing entablado ang Pilipinas. Isang bansang kilala sa ngiti, kabaitan, at pagtanggap sa bisita. Ngunit sa maling mata, ang kabaitan na ito ay nagiging lisensya. Ang pagngiti ay nagiging pahintulot. At ang katahimikan ay nagiging senyales na pwede kang lumampas sa hangganan. Para sa ilang foreigner na content creators, naging ideal ang Pilipinas para sa kontrobersya. Mababa ang gastos, madaling makakuha ng reaksyon at mabilis mag-viral ang galit ng publiko. Sa ganitong sistema, ang Pilipino ay hindi na tinitingnan bilang tao kundi bilang reaksyon, isang mukha sa thumbnail, isang boses sa comment section, isang galit na pwedeng i-monetize. Dito pumasok ang unang kaso, si Siim Roosipu, isang 34 years old na Estonian vlogger na mas kilala online bilang pro-life traveler. Isa siyang expat na naninirahan sa Negros Oriental kasama ang kanyang Filipina na asawa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa umpisa ang kanyang mga video ay tila ordinaryong travel content lamang. Ngunit ayon sa mga reklamo ng mga residente ng Dumaguete City, may malinaw na pagbabago sa tono ng kanyang mga vlog. Mula sa simpleng paglalakad sa kalsada, naging lantaran ang panghaharas. May mga ulat ng panghahabol sa mga kababaihan, pagtatanong ng bastos at sexual na mga tanong, at paggamit ng racist na pananalita laban sa mga Pilipino. May mga video rin na nangmamaliit sa single mothers at transgender individuals. Mas lalong ikinagalit ng komunidad ang ulat na may mga pagkakataon pa raw na kinukunan niya ng video ang mga tao, kabilang ang mga menor de edad, nang walang pahintulot. Para sa mga lokal, malinaw ang epekto, takot, kahihiyan at pakiramdam na ginamit lamang sila para sa content ng isang dayuhan. Para sa Bureau of Immigration, malinaw rin ang pattern. Hindi raw ito simpleng pagkakamali o kakulangan sa kaalaman sa kultura. Ito ay sinadyang rage bait content, mga video na sadyang nambabastos upang mag-viral at kumita. They already tried to give me a wife here, a single mom. Who the hell wants to have a single mom? Jesus Christ. Single mom, you're gonna, I don't know guys. When you will come to the Philippines, don't get yourself a single mom. Single mom, Jesus Christ. Let's try to find some people. Let's see how they're gonna treat us, you know. Philippines! Then these locals, they're like dogs, you know. You go there, they get so excited, like start jumping on you and like this, you know. They have no manners, anything. What's wrong with you? What's wrong with you? Buwang. Buwang. Noong January 13, 2026, idineklara siyang persona non grata ng lokal na pamahalaan ng Dumaguete City. 2 araw matapos nito, inaresto siya ng BI, idineklarang undesirable alien at isinailalim sa deportation proceedings at permanenteng blacklisting. Humingi siya ng paumanhin at sinabing nag-aaral pa lamang siya bilang vlogger. Ngunit para sa maraming Pilipino, hindi na ito tungkol sa pagkakamali. Ito ay tungkol sa respeto. Ang turismo ay malaking bagay sa ating ekonomiya. Pero kung ang mga dayuhan na to ay ginagago tayo, ay hindi natin aatrasan to. Bibigyan natin ng buong bigat ng batas para maramdaman nila na kung maganda ang Pilipinas sa pag-iikot, sila ay mas magagandahan pag nasa loob na ng preso. We love you all. We welcome you to the Philippines. But please do not abuse our hospitality. Habang hindi pa humuhupa ang galit ng publiko, mas matindi at mas mapanganib na issue ang sumabog. Si Manila. Let's jackal everybody. Hello my fellow Filipinos. It's me, Passport Bro. I'm here to spread HIV. Let's jackal everybody. Puantangin mo
I'm Passport Bro. Let's go HIV. Let's go HIV. Jackal everybody. Fantanginemo. Noong January 22, 2026, isang 21 years old na Russian vlogger na si Nikita Chekhov ang nag-viral matapos mag-upload ng mga video kung saan hayagan niyang sinasabing ikakalat niya ang HIV sa Pilipinas. Ang mga video ay kinunan sa Bonifacio High Street sa Taguig, isang mataong lugar na araw-araw pinupuntahan ng pamilya, kabataan at ordinaryong mamamayan. Sa loob lamang ng ilang segundo ng video, nagawa niyang maghasik ng takot sa isang buong lungsod. Para sa publiko, hindi ito prank. Isa itong direktang pananakot. May mga nag-alala para sa kanilang kalusugan, may mga natakot lumabas ng bahay, at may mga nagalit sa kawalan niya ng konsensya. Mabilis ang naging aksyon ng pamahalaan. Inaresto siya sa Quezon City at isinailalim sa medical testing. Kinumpirma ng DILG na negatibo siya sa HIV at iba pang STD. Lahat ng kanyang sinabi ay kasinungalingan lamang, isang stunt, isang rage bait content para sa views at clout. Ngunit kahit walang sakit, hindi nabura ang pinsala. Ang takot ay totoo. Ang galit ay totoo dahil dito ikinulong siya sa BI Detention Facility, idineklarang undesirable alien at inihanda para sa deportasyon at permanenteng blacklist. Para sa maraming Pilipino, malinaw ang tanong, bakit kailangang gawing biro ang kalusugan at buhay ng Pilipino para lang sumikat? At kung may isang kaso na tuluyang naglantad kung paano binabastos ang Pilipino sa sariling bansa, hindi lang ng dayuhan kundi ng sistemang pumayag, iyon ay ang kaso ni Vitaly Zdorovetsky, isang Russian prankster na kilala sa mapanirang content sa iba't ibang bansa. Noong April 2025 sa Bonifacio Global City, ginawa niyang playground ang pampublikong espasyo. Habang naka-livestream, nang haras siya ng mga tao, minura ang isang babaeng Pilipina at isang security guard, nagnakaw ng industrial fan mula sa isang restaurant at nagdulot ng aksidente sa kalsada matapos sumakay sa tricycle nang walang paalam. Inaresto siya sa tulong ng PNP, partikular ng Makati Police at CIDG. Ngunit matapos ang pag-aresto, napunta siya sa kustodiya ng Bureau of Immigration habang hinihintay ang deportasyon. Dito nagsimula ang mas malaking problema. Sa kabila ng malinaw na patakaran na bawal ang cellphone at gadgets sa loob ng detention facility, lumabas ang mga video ni Vitaly na nagpapakita ng kanyang buhay sa loob ng kulungan. May cellphone, may internet, at may content pa rin, parang ginagawang vlog ang pagiging bilanggo. Para sa maraming Pilipino, dito tuluyang sumabog ang galit. Hindi na lang ito issue ng isang bastos na dayuhan. Isa na itong issue ng kapabayaan at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Lumabas ang mga hinala ng contraband, kapabayaan sa seguridad, at posibleng korupsyon. Ang tanong ng bayan ay malinaw, bakit kapag dayuhan at may pera, tila may special treatment? Dahil sa matinding public outrage, kumilos ang pamahalaan. Noong January 22, 2026, inanunsyo ng Malacanang ang pagsibak sa 3 opisyal ng Bureau of Immigration dahil sa pagpapahintulot, direkta man o dahil sa kapabayaan, na makapag-video si Vitaly sa loob ng detention facility. 3 po natanggal ng immigration official because of that at marami pong na-confiscate na mga cellphones. Pero kung meron pa pong iba na maaaring masabi natin na nagkakaroon ng kakulangan, paiimbestigahan pa po ito at kailangan matanggal ang dapat na matanggal sa posisyon kung meron pang aabuso. Ayon sa pamahalaan, malinaw ang pagkukulang sa kanilang tungkulin. Kasunod nito, nagsagawa ng masusing inspeksyon sa BI Detention Center at kinumpiska ang maraming cellphone at illegal na gadget. Ipinakita ng aksyong ito na hindi lang ang dayuhan ang mananagot, kundi pati ang mga opisyal na nagpabaya. Matapos ang 9 na buwang pagkakakulong, noong January 17, 2026, tuluyan nang na-deport si Vitaly pabalik ng Russia at opisyal na na-blacklist habang buhay. Sarado na ang pinto ng Pilipinas sa kanya. Ngunit iniwan niya ang isang masakit na aral na ang pambabastos ng dayuhan ay lalong lumalala kapag pinapayagan ng sistema. Sa huli, lumilitaw ang mas malaking tanong, bakit binabastos ang Pilipino sa sariling bansa? Dahil may mga dayuhang nagkamaling isipin na ang hospitality ay walang hangganan
at dahil may mga pagkakataong ang kapabayaan ng iilan ay nagiging pahintulot sa pang-aabuso. Ngunit ipinakita ng mga pangyayaring ito na kaya ring tumindig ng Pilipino sa galit sa pagkakaisa at sa panawagan ng hustisya. Ang Pilipinas ay bukas sa bisita, pero hindi sa pambabastos. At sa bansang ito, ang kultura, dangal at batas ay hindi kailanman magiging content.